Palang umaga muli mga kapatid. Part 3 po tayo, hindi po natin ginaya ng part 2. Tungkol po ulit to sa Jesus Christ is the true shepherd. Doon po natin makikita yan sa, hindi po nakapanig ng part 1 at saka ng part 2. Yun po makikita natin sa John chapter 10 verse 11, yun po yun. So tuloy po tayo doon, tungkol po doon sa sinasabing gatekeeper at saka sa true shepherd na sinasabi. Yun nga po ang ating Panginoong Jesucristo lamang, ang tunay na pastol or pastor. Kasi nakita ko yung pastor doon lang sa King James Version, pastor, o kaya sa Tagalog. Sa dictionary lang kinuha yung pastol, shepherd, pastor at saka pastol. Pero sa salita ng Diyos, yun nga yun, yung shepherd, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Yung sinasabi, tsaka gatekeeper. So tuloy po natin doon. Ano pa po yung ating pwedeng matutunan doon? Nabanggit po roon sa chapter 1 na verse 1 po. At chapter 10 verse 1 po na, very truly I tell you, Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, o sheep pen, doon po tayo sa sheep pen, other teaching. Ano po yung sheep pen na sinasabi? Ito po yung kawan o yung pinakakulungan ng kung mga saan, yung parang pinakabahay-bahay ng mga sheep. Doon sila ikot lang ikot. Yun ang sinasabi doon. Kailangan po, yung ang tunay po na sinasabing pastol ay manggagaling dapat o dadaan sa pintuan. Ang sinasabi ng ating Panginoon ay kapag hindi dumaan doon, yung isang pastol, ikaw ay isang magnanakaw. Yun yung sinasabi dito sa tingnan natin dito sa yung sinasabi dito, the hired. Sa 12, the hired hand is not the shepherd, and he does not own the sheep. So, ibig sabihin doon, hindi siya yung may-ari. Hindi siya yung, kumbaga sa bayaran to. So, pag sinabing bayaran mga kapatid, o nababayaran, yun yung iniingatan ng kapatid. Kaya ito yun. Isang dagdag na aral ito. Once na ikaw ay lingkod ng Diyos, hindi ka pwede magpabayad. Alam mo po kung bakit? Kasi ano pang makukuha mong wisdom? Kasi alam nyo kung bakit? Kapag iyon ay nanggaling sa pera, pag ang binabayaran yung katuruan, hindi na yun nanggagaling sa salita ng Diyos o magkaroon man salita ng Diyos, iba na, hindi na yun, wala na. Doon kasi ang sinabi ng Panginoong Jesus nung tatandaan natin, nung nagdi-disciple pa yung kanyang mga yamang tumanggap kayo ng libre, ibigay nyo rin dapat ng libre. Kaya yung salita ng Diyos mga kapatid, libre yan. So kung nakikita natin doon sa mga, ito kasi ship pen, ito isa itong nagre-recognize sa akin na ito pwede itong maging charts o pwede ito isang lugar na kung saan kapag nagkakaroon kayo ng cell group o sa bahay, yan yung ship pen na sinasabi. Nandyan yung mga tupa. Ayan, nandyan sila, yung pangangalagaan mo sila. Pero hindi ito kailangan ikaw ay bayad. Hindi ito kailangan ikaw ay maningil. So kapag ikaw nag-share ng gospel, wala ka dapat ditong inaasahan. Kasi malinaw na malinaw sa mga disciple na sinabi ito, discipleship, teaching ito na sinasabi, mong tumanggap kayo ng libre, magbigay kayo ng libre, walang bayad. Pero tanggapin nyo kung ibibigay sa inyo na pagkain. Yun yung sinasabi doon. Kaya eto minsan yung hindi, minsan, kaya ikaw, kapag ikaw nag-aral ka ng pastoral na binabayaran mo, iba na yan mga kapatid. Ginagamit na ng salita ng Diyos dyan. Ginagamit na nila para pagkakitaan. Kaya yun yung mahirap eh. Kaya ikaw, alimbawa ako nag-aral ako, nagbayad ako. So ano ngayon ang makukuha ko dun? Kasi nga nagbayad ako eh. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos walang bayad. So kanino ngayon katuruan yun? Hired. Ang sinasabi nito, hired. Malinaw na malinaw. Sa salita ng Diyos tayo magsasabi. Magpapanagpo. I am the good shepherd. I know my sheep. And my sheep know me. Just as the Father knows me and I know the Father. And I lay down on my life. I lay down my life for the sheep. Tapos ano sabi rito? Yung sinasabi rito, the hired hands is not the shepherd. The hired hand is not the shepherd. Malinaw na malinaw yan. Pag sinabing hired, paupahan ba sa Tagalog? Tingnan natin.
para maliwanagan tayo. Sa 12. Yan natin mga kapatid, MBB. Tagalog itong aking binabasa. Ang sabi ito sa 12. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibasa, hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at ibinubulabog. So ano ngayon ang makikita natin dito mga kapatid? Napakalinaw po na hindi sila tunay na pastor, hindi sila tunay na pastol. Yung mga nagpapabayad, sila ay mga upahan. So ano ngayon may kita mong aral dito? Wala. Tuturuan ka nila pero kita mo. Kaya nga na, ito hindi ako nagmamalaki mga kapatid ito lang meron akong kakilala na ganito. Pinagmamalaki niya na nag-aral pa siya ng ganito, tapos kita mo, kasi kung ano yung itinuro nung pinag-aralan niya, yun yung ituturo niya. So ano ngayon ang mangyayari? Disiplina, kulang, bukod sa kulang, iba na magiging katuruan kasi makukuha niya yun Kung ano yung nakita niya doon sa pastor na bayaran, na nagpapabayad, yun din ang kanya makukuha. Ituturo niya rin yun sa iba. So ano na ngayon ang mangyayari? Yun po yung aral na atin dapat na makita dito mga kapatid. Hindi po ako nagagalit, hindi po ako nagagalit. Kailangan po ito po kung kailangan gawin Kasi ang Panginoon sa Kristo ayaw nito. Ayaw niya. Ayaw niya nito, ayaw niya. Yan ang ayaw na gawin ng ating Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus, nagpakamatay dahil sa atin. Ibinigay niya kanyang buhay. Nanghiling ba siya ng bayaran natin siya? Humingi ba siya ng kahit 5 duling? Bayaran niyo ako sa aking ginawa. Yun lang yung dapat na makita natin Kaya ano ngayon yung, kapag ikaw nagturo ka, nagpabayad ka, ano ngayon yung ituturo mo dun? Ano ngayon yung kukuhain nung tinuturoan mo? Ako, binayaran ko yan Kailangan maghayag din ako na may bayad. So ano ngayon na mangyayari? Patong-patong na hanggang sa generation to generation. So yun po yung iniingatan natin niya mga kapatid. Kung tayo po ay naghayag ng salita ng Diyos, doon lang po tayo sa salita niya. Huwag natin itong dagdagan. Huwag natin itong bawasan. So yun po yung mga kapatid. Kaya ito po isang aral. Ito yung sinasabi nitong sheep pen, pwede itong maging charts, pwede itong isang house cell, pwede ito isang cell group. Pero dito, malaking bagay po itong ginagawa natin dito dahil wala po tayong binabayaran dito. Ako walang binabayaran dito. Ito lang kasi meron kaming wifi. Ito po yung ginagamit ko po. Ito po, salamat din sa social media. Malaking bagay ito na makarating sa mga hindi pa po nakakaalam ng salita ng Diyos na kilala. Kaya salamat po. O kung sinasabi na nagre-reels din ako, malaking bagay din po yun na sana magamit din ito para po sa salita ng Diyos. So wala po tayo ditong ibang itinataas kundi ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, yun lang po yung yun po yung akin pong natanggap, yun po yung aking minanay. Sa natinanggap po na siya ay Diyos na dakila sa lahat ng ating Panginoong Kristo. Kung ano lang po yung sinasabi niya rito sa Biblia, sa kanyang salita, sa gospel, yun lang po yung ating ginagawa. Mga kapatid, wala pong iba ron. Hindi po natin ito pwedeng dagdagan, hindi po natin ito pwedeng bawasan. Kaya yun po yung mga kapatid. Kaya yung sheep pen na sinasabi, ingatan natin na huwag tayo makatulad nito sa isang hired na pastol, yung bayaran upahan. Ingatan natin ito mga kapatid dahil iba to. Ginagamit na nito yung salita ng Diyos para saan pagkakitaan, hindi ito kaaya-aya. So ganito pa, may nangyari pa yan, ganito experience ko Kapag sinabi kasing pastulan, yung sheep pen mo, isang lugar lang yan Bakit kailangan mo dalhin yung kawan mo doon sa ibang lugar? Ngayon, kung totoo yung sinasabi mo yung sinasabi natin na kung kinikilala mo na yun yung pinaka-mentor mo, na sinasabi mo yung tao na yun, bakit hindi siya pumunta dyan sa kawan? Pumasok siya dyan sa church, kung nasaan yung church mo, tsaka dyan siya maghahag ng salita. Ang nangyayari, dinadala mo yung tupa sa ibang lugar Tapos, anong mangyayari? Magkakaroon ng, kailangan magbayad Yun ang nakakaano, yun ang hindi. Tapos pagkatapos nun,
Nagtatest na tayo dun sa charts, tapos dadalhin pa sa iba, sa ibang charts, magtatest pa rin doon. So ano ngayon yung magiging ano nito mga kapatid? Ano nga magiging impact nito? Hindi ako nag-husga. Ang mangyari nito kasi mga kapatid, para pinagkakakitaan na eh. So hindi ito yung tunay na pananampalataya. Kaya kung ikaw may kinikilala kang yun ang mentor mo, sa akin ang mentor ko ang ating Panginoong Hesus lamang. Wala na ako ibang mentor, walang dapat na ibang mentor sa akin. Kung sino, kundi siya, kanyang salita at sino, kanyang banal na espiritu. Sa kumikita yun sa banal na salita. Hindi po ito yung sinasabi nila na hindi ito. Kailangan tayo kahit tayo nag-aaral ng salita. Ito po yung mga kapatid. Kaya huwag tayo maliligaw. Kaya nga tayo nag-aaral ng salita, magbulay-bulay ng salita ng Diyos. So, kaya ito nga po, malaking bagay na po yung sharing. Mag-subscribe po tayo. Pero dito po sa social media, sabi na may kita. Wala akong pakialam kung magbibigay sila o hindi. Importante, may share po natin yung salita ng Diyos. Yung po importante, may share natin. Kasi ang Diyos na mabahala dun eh. Dahil unang-una, ang salita ay hindi ito binabayaran. So yun po yung mga kapatid, yung ship pen na karagdagang aral natin yung ship pen na sinasabi tungkol po dun sa hide o sa mga upahang pastor. Hindi po yun talaga tunay na pastor o pastol. So ngayon mga kapatid, ito pa. Hindi ako nagja-judge dyan. Ang banal na salita. Baka sabihin nyo, naghuhukom na naman. Hindi. Ito, malinaw. Binasa natin. Sabi niya rito. Binasa ko rin sa Tagalog. Ulitin ko lang mga kapatid. Baka sabihin dito, ma-disappoint yung mga nakakinig dito. O baka mag-isip na hukom. Hindi. The hired hand is not the shepherd and it does not own the sheep. Sino lang nag-own sa atin? Ang tunay na shepherd, ang ating Peso Kristo. Siya hindi siya bayaran. Hindi siya nagpabayad. So sa Tagalog ulit, ulitin ko. Sabi niya rito, ang upahan ay tumakas kapag may dumarating na asong gubat, iniiwan niya ang mga tupa. Palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Malinaw na malinaw, mga kapatid. So hindi tayo nagja-judge. Yun lang po mga kapatid. So yun po yung ating napagbulay-bulayan. No? Sana po magkaroon tayo ng aral, magkaroon tayo ng kaunawaan at buksan ang ating puso't isipan kung ano po ba ang importante sa salita ng Diyos na dapat natin makita at matutunan. Tayo po yung nawawalang sheep. Tayo po yung naliligaw na sheep. Kaya kailangan pumunta tayo sa tunay na shepherd, pumunta tayo sa gatekeeper, nang sa ganun makapasok tayo sa kaharian ng langit. So yun po yung ating ang application po natin ay siya nasa John 10:18. Ang sabi po ron, para po magtapos na tayo, magpi-15 minutes na po itong part 3 natin mga kapatid. Ang sabi po dito sa 10:15, ang sinasabi niya rito, ito po yung ating application. Sabi niya rito, sa 10:15 tingnan natin. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. So, sino una? Sabi niya, just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. So, napakalinaw ang sinasabi ron. At sa Tagalog na naman, tingnan natin. Sabi rito sa 12, sabi niya rito, MBB mga kapatid, sabi niya rito, walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay, kusa. Meron akong kapangyarihang ibigay ito at meron akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito ay tinanggap ko mula sa aking Ama. So, sino yun? Ang ating Diyos Ama, yun yung inutos sa kanya rito. Kaya ito, nagkatawang tao siya, yun ang gawin mo doon sa mga nawawalang tupa. Kasi wala nang choice ang ating Diyos Ama eh. Hindi na siya gumamit ng ibang kundi ang kanyang bugtong na anak na. Wala na siya ibang ginamit na prophets, wala na siyang ginamit na mga tao, mga hari. Ito siya pinakahari sa hari, si Jesus Christ.
inaknalis na hari sa hari. So, yun na, wala na, una tuloy siya na lang, wala nang iba. Kaya yun mga kapatid, yung ating application. Tapos ano pa, ang Panginoong Jesus ay pintuan para sa buhay na walang hanggan. The gatekeeper. Ibinigay ng Panginoong Jesus ang kanyang buhay para sa iyo, sa akin, sa pamilya natin, sa mga kaapo-apo natin, to generation to generation. Huwag nating hayaan na agawin o linlangin tayo ng mga magnanakaw o kaya mapagkunwaring sila ang pastol o pastor ng tupa. Tangi ang iisang Panginoong Hesus lamang ang tunay na pastol or pastor, the true shepherd, the gatekeeper is only Jesus Christ. Yun po yung ating application, yun po yung ating conclusion mga kapatid. Kaya salamat po at pwede po ba tayong mag-pray mga kapatid bago po tayo magtapos at gusto ko po ang sabi po ng ating Panginoong Yesus, kung babalikan natin John 3:16, sabi niya, gano'n lang pag-ibig ng Diyos, ang Diyos Ama pala, gano'n lang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya pinagkaloob niya kanyang bugtong na anak upang lahat ng sumampalataya sa Kanya, actually, ang kaisa-isa niyang anak, ang kanyang kaisa-isa niyang anak upang lahat ng sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ngayon, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kailangan tanggapin natin, ako at ang Ama ay isa. Kaya kung ano sinasabi ng Ama, yun ang sinasabi ng anak. Yun yung malino na ating pinag-uusapan. So mga kapatid, mag-pray tayo at manalangin tayo at Lord, sa mga oras na ito, at katanungan ko lang kapatid, kung handa ka nang tanggapin ang ating Panginoong Yesus sa puso mo, papasukin sa pinto dyan sa puso mo. Mag-pray tayo. Kaya sa mga oras na ito, samahan niyo ko sa panalangin at sabihin niyo yung pangalan at nang sa ganun ang ating Panginoong Banal na Espiritu, ang ating Panginoong Kristo pumasok na sa iyong buhay. So manalangin tayo. So Ama po namin dakila ng mga pangyarihan sa lahat, patuloy ka namin yan dakila, pinupuri, pinasasalamatan. Lord, sa mga oras na ito, pinagpe-pray ko po Panginoon, ang saya po siya salita, bautismo namin sila, i-disciple sila sa pangalan po ng kanyang Panginoon sa Kristong tagapagligtas, patanggapin sila sa inyong pangalan, sa pangalan po ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Kaya sa mga oras na ito, kung sino man po yung tatanggap at sasama sa aking panalangin, patuloy na banggitin mo yung pangalan, ako, na tinatanggap ang Panginoong Yesus sa aking buhay, na sa ganoon, at pinapapasok ko rin siya sa pinto ng aking puso, ang pangalan ng aking Panginoon Kristo, sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kapatid, niniwala ko na Lord, ikaw ang kikilos sa buhay na ito, kung sino man po siya tatanggap sa inyong pangalan, kahit po dito sa social media, niniwala ko Banal na Espiritu ang siyang kikilos dahil wala pong hindi imposible sa inyo, lahat po imposible. Kaya sa mga oras na ito, O Diyos, patuloy na ikaw pong kumilos kung sino man makarinig ng iyong salita at patuloy na tatanggap na iyong salita at patuloy na papasok sa inyo pong kawan sa shipment, Panginoon. At ito na po yun, O Lord. Kaya Lord, kung sino man po siya, Panginoon, patuloy nga kumilos sa buhay niya, bigyan po siya ng kapayapaan at bigyan mo po siya ng kapahingahan kung ano po kanyang naramdaman, kung meron man po siya sakit, kung meron man po siya naramdaman, Lord. Kaya nung nangyari po noon, yung lumapit po, yung isang hentil na kung saan, O Diyos, nasabi mo po, ang ililigtas mo lang yung mga nawawalan tupa ng Israel. Pero Lord, kasama na kami doon, O Diyos. Kaya sa mga oras na ito, kung meron pong mga karamdaman, yung mga nakakakinig nito ay sa pangalan ng aming Panginoon sa tagapagligtas. Patuloy mo kumilos sa kanila, pagaling po sila, Panginoon, sa kanilang pong kabigatan sa kanilang buhay at karoon pong kanilang nararamdaman sa pangalan po ng aming Panginoon sa tagapagligtas. At salamat po muli, Panginoon, sa pinakain mo sa amin spiritual, kung saan makikita po namin ito sa John 10, chapter 1, verse 18, at ating supporting verse ay nakita natin doon sa Matthew 7:21 at doon sa
sa Matthew 15. Doon natin makikita yung salita na nagmumula po sa inyo, O Diyos. Lord, ang inyong pangalan lang po ang maitas dito, ang inyong kalulatian, ang inyong kadakilan, ang inyong lingkod ay ginagamit lamang para po sa ganitong gawain, O Diyos. Wala pong karapatan na itaas ang sarili, wala pong karapatan na magmalaki, wala pong may pagmamalaki, O Diyos. Katulad din po ako na isang tupa na nawawala hanggang po sa ngayon, O Diyos. Kaya niniwala ko, Panginoon, na tama ang aking pinasukan na ship pen o kawan, pintuan ng kawan. Kaya Lord, salamat po at patuloy po mag-ari ka sa aming buhay at bigyan po ng kapayapaan sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo tagapagligtas at sa walang sawang gabay na Espiritu Santo sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. So God bless everyone at magpagpalang umaga po muli sa inyo at nawa please subscribe sa akin pong YouTube at saka sa akin pong FB Ryan Saban, sa akin ng pong YouTube Ryan Saban at Ryan Saban 4981. Doon po sa channel ko, kukunti lang po yung mga videos ko ron, dadagdagan ko po yung kasi po nandito ko sa sa Reels Kaya lang problema sa Reels, nawawala siya. Pero nakita ko doon sa akin pong account, nakikita ko lang po iba kong ginagawa. So, follow, share, and God bless. Kapag isinare nyo ito, kapatid, ito po isang halimbawa na sumusunod na po tayo sa salita ng Diyos sa kanyang sinasabi na ipanghalap natin ito. Tayo ay magiging isang testimony sa ganitong mga aral, mga kapatid. So, at maniniwala ko na pagkat ng panahon, kayo na rin po ang mga mapapanood ko. So, God bless po everyone at mapagpalang umaga sa inyo. Ang araw po ngayon, ito po Independence Day. Ito pong maganda to kapag tinanggap niyo po ang ating Panginoong Jesucristo. Isa itong nakalaya na tayo doon sa pangalipin na kung nasaan nandun po tayo sa ang mga kasalanan, sa mga gawa na hindi kaaya-aya. Kaya ngayon po kapag tinanggap ng ating Panginoon Kristo, isa na po itong independence sa buhay natin na kung saan tayo ay naging malaya na sa pagkakaalipin sa gawa ng kasalanan. So yun po yung mga kapatid, ito ang tunay na Independence Day para sa buhay ko, sa yung nakilala kong ating Panginoong Kristo. So God bless everyone, mapagpalang umaga. Salamat sa mga nag-like and share ulit at sa mga mag-share pa. At saka kung magsusubscribe para po dumami yung ating mga subscriber at kasi po dito sa YouTube kailangan po at least magkaroon ako ng 50 na subscriber. Malaking bagay na po yung mga kapatid. So mapagpalang umaga po muli sa inyo, mapagpalang umaga. Ang araw po natin ay June 12. So inabi po tayo ngayon ng mag-alas 9 na ng umaga dito sa Pilipinas at kasalukuyang taon 2024. So God bless everyone at happy days, happy lang sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah, God bless.